Good evening, Miss Chris. Magandang Martes ng gabi sa'yo. Good evening, Coach, at good evening sa ating mga classmates. Medyo matagal na pala ako sa screen. Hindi ko pa nare-recognize na live na po tayo. Medyo nangalawang kasi nag-break tayo last week. So ulitin ko po, magandang gabi po sa ating lahat, Martes ng gabi. At mula po sa kinakalagyan ko ay talagang matindi pa rin po ang daloy ng trapiko sa EDSA Guadalupe. No? Tanaw na tanaw ko yung traffic. So, sa mga naiipit po sa traffic, na-appreciate natin yung mga nasa traffic at nakikinig sa atin. Wag niyo lang titingnan kung nagda-drive kayo, no? Sapagkat baka delikado. So, again, mag-ingat po tayo. Medyo maulan. Maraming nagkakasakit. Miss Chris, no? Yes, actually, Coach, ramdam mo na bare months na kasi medyo lumamig-lamig na ang hangin at andyan na ulit ang traffic. Alam mo yan, pag nag-bare months, talagang automatic ang traffic parang nagta-times 2. Yes, kasi marami. Maganda naman pong balita dyan. Siyempre, yung mga negosyo, gaya ng mga resto negosyo, ay mamamayagpag talaga yan, di ba? So, Merry Christmas sa ating lahat, no? Exciting na paparating na holiday season because as we move farther from the pandemic, no, mas nakaka-recover na yung ating ekonomiya at yung mga kababayan natin nagsisibali ka na sa trabaho. So magandang po yan, senyales para sa mga nagnenegosyo sa pagkain. So bumati ka muna formally sa ating mga classmates. Ayan. Actually, Coach, na-miss ko talaga ang ating mga classmates. Nung kanina nag-uusap nga tayo, parang magtatatlong linggo na pala akong hindi nakaka-attend ng ating session. So, hello ulit sa ating mga ka-Tuesday habit, di ba? Sabi nga ni Miss Simon Tess. So, na-miss ko lahat. Na-miss ko lahat sa ating mga early birds at of course, yung mga new classmates natin na nagjo-join in ngayon. Yan, dito na nga si yung mga early bird, si Quincy, si Dens Lavilla, siyempre si Victor Mimpin, hindi nawawala yan from the United Kingdom. Si Joy Charlie, magandang gabi sa'yo. Si Joven Manalo, naku, parang kilala ko yan. Ang magaling na musikero yan sa Kuala Lumpur, si paring Joven. At syempre, namimiss natin si Miss Cher, no? Si Miss Cher, hi, hello sa inyong mag-asawa. And we hope that you're doing well. Si Erwin Gallego, parati ring early bird yan, no? Sabi mo nga, speaking of mga hashtag ka Tuesday habit, si OG Liwag, no? At si Margaret, na nanonood rin. Mag-inayang nanonood at natututo tungkol sa pagresto negosyo. So, ano ba ang ating topic for tonight? Very, very exciting. At I think ito talaga, Coach, yung napapanahon din kasi it's about building relationships, di ba? And how strengthening that relationship can actually give way to growing your resto negosyo. Parang no, kung susubaybayan po natin, 186 episode na po natin. Congratulations po sa ating mga classmates. Congratulations sa ating lahat. No, magandang gabi, sabi nga ni Quincy sa ating lahat. And let's congratulate ourselves kasi 186 episodes, mas marami pa sa 185 yan. No? Hindi biro yan, Chris. No? So, congratulations sa ating lahat. Diba? At parang kailan lang sinisimulan natin to ng panahon ng pandemya. At ngayon po, we're proud to say na 186 episode. Babalikan nyo po yung 185, 184, magkakasunod halos yung mga topic. No? Sinasadya namin na may kaugnayan ang bawat magkakasunod-sunod na mga topics. And for those who are, kumbaga hindi nyo na simulan to, imagine nyo, yung library po natin, 186 episodes. So, ang dami po nating pwedeng panoorin. Digi isang oras lang naman po yan. Sa isang taon, merong 52 weeks, di ba? At meron 365 days. Kung talagang seryoso ka sa pag-aaral tungkol sa pagre-resto negosyo bago mo pakawalan yung pinaghirapang kapital, di ba? Ay manood ka muna. 186 episodes. May tungkol sa food cost, maraming tungkol sa marketing. Ngayon, marami na rin. I think this is the 4th episode that we're doing about business development. No, but franchising, I think tonight is one of the few episodes we have about franchising. Then marami rin yung mga di ba, yung mga bisita nating matagumpay ng mga resto negosyante. At ngayong gabi hindi exception, meron tayong tao na talagang hinahangaan ko to matagal na. Bata pa ako, idol ko na to eh. No? Nung lumalaki ko, talagang tinitingala ako to. Sabi ko, pagdating ng araw, gusto ko maging katulad nitong taong to. Mami, matutunghayan niya kung bakit, no? And speaking of yung mga idolo ko sa industriya, yung sinasabing mas matanda ka sa akin, no? Si Miss Amy Palisok, magandang gabi sa'yo. No? Magkasing edad lang kami niya ni Ma'am Amy. Oh. Tayo dyan, si Amy Orense. Punong-puno tayo ng mga Amy at Amy ngayong gabi. Si Sheila Galing. Ayan.
Ayan, Sir Roy Aparejado. Perfect for Primos Unlimited Bucket Wings. Now that we are into franchising. Ay, magandang gabi po sa mga taga Primos. Nag-ano kami dyan, nag-food tasting sa tabi niyan, no? Sa may, ano yan, Capitolio rin yan, malapit sa East Water Spa. Sa may United Street po. Congratulations, oh, parating puno yan sa United Street po. Primos Unlimited Bucket Wings. Now, franchising. Si Friday Aguiliana, naku, makasama ka si Cap, no? Si Sherwin Julius De Leon sa Langsang mula sa napakalapit lang na Ireland, no? Medyo malayo. Ibang time zone niya, kapatid. Si Ana Lu, nandito na rin. Si Luz Soriano. At niyayaya niya na si Sir Mon Democrito ng Russos. Ayan, Italian. No, malapit na buksan yan. Russos Italian Kitchen. No? Authentic American-Italian concept from New York. At nandito na rin si, si Lenel Goldberg. Ayan, magandang gabi sa Miss Lenel. Siyempre pa, si OG, hindi mawawala yan ang nagpauso ng hashtag Tuesday Habit. Si Boris Pido mula sa Ibayong Dagat din yan. So without further ado, Chris, do the honors of introducing our special, very special, kumbaga sa siopaw, meron na tong itlog na pula, meron pang special Chinese longganisa. So, chorizo pala. No? Very special guest, no? Mabuting kaibigan, talagang inahangaan ko to sa industriya, lalo sa business development and franchising. Do the honors, Miss Chris. Yes, Coach. Actually, I had the honor of meeting this person and working with this person in the past 4 months. Yung ngayon na-mention natin kanina, 4 na buwan pa lang pala siya. Pero this person, yung special guest natin, actually get things done, di ba? Hindi ka hindi ka mangangamba pag ito kasama mo sa team. And he actually specializes in franchising and business development. So without further ado, pakilala ko si Mr. Peter Danila from G2G Allspice Eatery Group. Yan, the Vice President for Business Development, Franchising, no? At kasama na rin po yung mga project management ng G2G Allspice Eatery Group Incorporated. Magandang gabi sa iyo, Mr. Peter. Hi, good evening, Coach. Good evening, Chris. Thank you for having me. I want to share all my insights on the development aspect and franchising. Yeah. Yan. Yan. Parang maamong tupa si Peter ngayon, ha? Yun. Parang Hi, mga ka-Tuesday. Habit, oh. Yeah. Tuesday Tuesday habit. habit. iba yung register ni Pete sa camera, Coach, 'di ba? Parang ang liwalas di ba? Mamaliwalas talagang tao yan si Peter Danila. Kaya nga nasa G2G Allspice yan. Kasi mga nasa G2G Allspice, mga fresh yan. from Cotabato. Fresh from Cotabato. From sunny Cotabato. Ayan. Congratulations po sa flagship store ng BWNT sa Maax. Ayan, magandang gabi sa iyo. Thank you very much, Miss OG. Alam ko, pinasyalan mo na. Ayan, no? Si Miss Amy Orense, nagpabumabati sa iyo. Si Ami. Hi, Miss Ami. Good evening. Galit sa iyo, Amy talaga ang pronunciation daw niya. No? Amy. Correct mo nga ako kung mali ako. Ayan. Miss Si ko Liz na, Blanco si- nandito rin. Si JM nandito na rin. Si Sandra Padayuman. Ayun, daming hatak ni Boss Peter oh. Daming hatak ni Boss Peter. So sige, without further ado, dahil siyempre alam natin, nakabukas na yung inyong mga mahiwagang mga notebooks, no? Kumbaga sa Tagalog, notebook. No? At nakaready ng inyong mga ballpen. So Chris, simulan mo na yung 36 questions na itatanong natin kay Mr. Vice President. Mga Vice President ngayon ang uso So tama-tama yung guest natin. Vice President Peter Danila. Sige, Chris, go ahead. Ay, Coach, 36 questions lang ba? Nag-37 ako Hindi. Actually, gusto ko munang malaman, Boss Pete, ano ba yung naging career journey mo? And what made you decide na mag-focus sa franchising and business development, particularly sa restaurant industry? Ano ba yung mga naging milestones? Ako, milestone ko for a career, no? I used to be a working student, from service crew, from construction worker, no? From medical representative. And then I worked to different, I used to be a vendor as well, nagtitinda ako ng basahan. Naging ball boy ako yung sa table tennis sa Philippine Columbian.
mga taga Santa Ana dyan, no? Yan yung mga nakasama ko dati. Ah, and then, naging ano rin ako, medical representative, naging bank teller. From the bank teller, naging, yun nga, business development. Mini-stop days, that was 2003. And then from the 2003, tinuruan kami ng mga Japanese. Kami yung first batch ng mini-stop eh. Kami nagparami ng mini-stop. So, on the development aspect, I learned a lot from the Japanese in terms of the financials and the trade area analysis. So, doon nag-grow from mini-stop. I've opened from 2003. Mga 1 year yon, about 48 stores for both company-owned and franchise. So, in the span of 1 year. So, yung mga kasamahan ko from mini-stop, lumipat ng McDo, lumipat ng Figaro. Ako, after mini-stop, I got an opportunity to work in Kenny Rogers. That was 2005. Yun. And then from Kenny Rogers, I worked there as an officer level. But during those time, I'm reporting directly to the president of the company, kay BTS, no? We call it BTS, Miss Bernadine. From 05 to 2010, and then I moved to different, actually I learned a lot, no? And then I moved to Max's, I moved to Aristocrat, and then after that, I came back to Kenny. 2011, 2015, we've opened a lot of stores, no? And then again, I left again, moved to different company from SM. And then I moved to Kuya J. Hello, taga Cebu, mga taga Cebu dyan, sila Miss Evelyn, sila attorney, sila WKC. And then from Kuya J, I've opened 2016 to 2018 as I'm the head of business development and franchising. I've opened around 79 stores with the help of the support group as well. And then from 2018, I moved to to Pizza Hut and Dairy Queen for 1 year, and then came back again to Kenny. So from Kenny, 2019 and all the way to March of this year. So I've opened around almost 40 plus stores. And then during those challenges, no, there's a lot of challenges in opening a store, because you need to consider a rental, you need to consider a pre-operating expenses, and if you're selling to the franchisee, you need to be customer-centric, meaning you have to answer all the inquiries of the franchisee kahit anong oras yan. So, kaya ako evening person. So, medyo kahit na hanggang umaga sumasagot ako sa email or telephone. So, medyo naging mahaba yung journey ko from construction worker, service crew, bank teller. Ato sinasabi ko to sa anak ko kay Gab, no? Na actually naging pedicab boy din ako before. That was 1995, 1993. Masarap maranasan yung mga yun kasi parang it's give you a value sa buhay mo na you need to be better, you need to be a better person. And yun lagi yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko, lahat ng nakakasama ko. And ako, I am always thankful sa mga nakakasama ko araw-araw, no? From the owners of the company, from department of the company, department heads, sa mga operations team, no? Even the crew, no? Even the team members, ako natutuwa ako doon. So yun, medyo mahaba, no? Medyo mahaba yung career ko, no? Although bata pa, I've been given the opportunity to join to G2G to expand the business, no? The following things and the other brands, thank you to Coach Romel, no, and the team, no, and the Max and John, no, for giving me the opportunity to join to I've been very thankful, no. Siguro Yun. dito ay tatanda. Ayun. Bukod sa ang na-pick up ko ay nagpe-pedicab driver na si Pete habang ako ay pinapanganak.
Tatanda ka rin. Yeah, Sana. tatanda ka rin, Chris. Yeah, yeah. Hindi, pero thankful ako to be surrounded by, of course, yung people like Pete who has been a seasoned veteran, di ba, sa Yeah. ating industry. So what particularly, Pete, kasi ang dami mong pinagdaanan from being a medrep, di ba, from a gasoline, ang dami mong Dami, madami. pinagdaanan. What Oo. particularly about the restaurant industry or yung industry natin that made you stay for decades? Well, syempre, restaurant or food business is really a necessity, no? So, it's my passion, no? Saka it's a legacy as well if you will handle that particular brand. Syempre, if kailangan, meaning, maging magaling ka in terms of coordination to each department. Kasi, if you will not promote that particular brand or restaurant, kasi lahat tayo brand ambassador eh. Saka ako, I love to eat, no? Kahit saan ako kumakain, kumbaga mapili ako sa pagkain. Yun. Ano yan common denominator ng mga nasa restaurant industry, yung love for food. And hindi lang yan dahil dun sa mismong kinakain, but what it signifies, diba? Bonding talaga with other people, diba? Sharing food with other people. Nandun yung values talaga natin na i-ingrain pag kasama nating kumakain ng isang tao. Iba yung feeling di ba? Pag Yeah. kumakain ka sa labas, tas kasama mo yung relevant people, whether boyfriend mo yan, asawa mo yan, o kapamilya mo yan, di ba? Yeah. Chris, totoo yan, Chris. I mean, ako din, no, meron akong bahagyang karanasan sa business development at franchising. Iba pa rin yung feeling nung no, yung from site sourcing, tapos biglang isang araw bubuksan yung tindahan, then you create employment opportunities, di ba? And then you see the first customers coming in, and then yung pagkasama mo pamilya mo, dadaan ka, you can proudly say na sa mga pamilya mo na ikaw yung naghanap ng site na yan, ngayon tindahan na siya, di ba? I mean, for me, it's the whole process. I am a person who enjoys the whole process. No? Yung from analysis, no, evaluation, and then you present it to the shareholders for approval. Iba yan Doon ka nahasa, doon ka natututo, doon mo natututunan yung decision-making processes ng mga batikang entrepreneur, di ba? Yung mga negosyante pa. Mga tanong na tinatanong nila, di ba? Yung mga anggulong tinitingnan nila, ika nga, di ba, Pete? So, Yeah, speaking of yung mga anggulo, no, iba't ibang anggulo po ang pinanggalingan nitong mga bisita natin ngayong gabi. Meron tayong taga New Zealand. Magandang gabi po kay Miss Anya at Mr. Ogie De Rosario. Good evening, more power sa inyo. Maraming salamat po, Sir Ogie. At si Bianca Lagdameo, parang kilala natin to, no? Of course, behind the scenes lang, pero parating sumusuporta. Miss Bianca Lagdameo, isa ring business development and franchising professional. Santa De Luna, magandang gabi sa iyo. Eric Basco, si Jennifer Hernandez, Benito Corfu Sambo, si Ivy Par Alcantara, hindi mawawala yan. Parang kilala ko to si Julia Plaza. Ayan si Julia. Magandang gabi sa iyo, Julia. At si Joseph Kunanan, magandang gabi. Si Ryan Riasa, mga kaibigan natin yan, Pete, no? Joseph Kunanan, sabi niya, Peter Danila yan Ayan. Ang Coco Martin, ayan, ang Coco Martin. Cebu, from Cebu yan, coach, from Cebu. Siyempre, yung mga kaibigan natin, si Yomo Salazar, si Hasira Gumuntol, ayan, ayan, sabi ni Miss Amy sa'yo, mini stop, question mark, nag-attend ako ng 100 unit milestone event nyo. Pinaalala lang niya sa'yo na nung 100 unit naroon kayong pareho. Nag-supply din ng Global Food Factory ng very first microwavable meals sa depot. Tama naman. No? Si Ma'am Amy talaga ay matagal na rin kasama ni Peter Danila. Si Engineer JD Casino ay nanonood rin. Siyempre kasama si Teacher Yam. Ayan. Maraming salamat sa inyong suporta. Si Dandy Coronel at si Lance Luis Spearheader Caviteño, hindi nawawala yan. No, mula sa Cavite. Maricard Datu. Si Kay Samonte Landicho. Ayan. Hello PMD. Yung initials
Si Hindi siya. Cheryl Lim, nako, ito, guest na natin to sa darating na panahon. Nasabihan na ni Coach Donald to. Kakabukas lang ng kanilang concept, Chris, sa SM Muntinlupa. So, i-guest natin sila dito. Si Very soon. Evelyn Umpad, sabi niya, Coco Martin ng Kuya Jace. Ayan. Si Edna Danila Maravilla, si June Malpas, ay narito na po si John Regondola. At syempre pa, hindi mabubuong ating Martes ng gabi. Napagalitan na, ba't wala raw tayo nung nakaraang Martes? Ang reyna ng Paranaque, si Mami Sin Pineda. Maraming salamat po, Mami, sa mga halamang pinibigay nyo sa akin nandun sa opisina. Talagang lumalaki na sila dahil naalagaan namin yan, Mami. Maraming salamat po sa mga halaman, no, na appreciate po ng lahat ng tao sa office namin yung mga halaman na binibigay nyo. Si EG Happy Petals ay narito na rin. Si Charen Rabasano. Parang roll call to, pero alam mo, pag niro-roll call mo yung mga tao, si Joey Page nandito na rin. Para tutuwa ka no? Kasi every week, they're really diligently watching. Pagpatuloy nyo po, kasi ang pagninegosyo po talagang kailangan ng preparasyon at edukasyon. Ayan. Si Pastor Nonoy Catador, nanonood po si Louie Galura, si Ana Sotelo Lopez, si Paul Legaspi, si Gerard Flores. Naku, marami ring niyaya dito yan, Chris. Yan yung mga unang mga classmates sa mga Tuesday. Marami nang niyaya dito yan. Si JM Itang, si Sandra Padayuman, at syempre pa yung mga yung mga nasa kalsada pa po. Mag-ingat kayo pa uwi, no? At tiyagain nyo lang po. Pag pong mainit ang ulo, talagang makapal pa rin po ang traffic mula rito sa kinilalagyan ko sa EDSA Guadalupe. Sige, Chris, para maibsan yung traffic, magtanong ka na muli. Ayun. So, sa dami-dami, talagang ine-emphasize ko yung Sa ang dinami-dami. dami. Sa dinami. Dinami-dami. Parang kanta yun Miss Chris Sa dinami-dami. Yan, sa dinami-dami ng iyong pinagdaanan, Pete, at sa dami ng taon ng iyong pinagdaanan, how crucial is it yung building and strengthening relationships para dun sa growth and success ng isang restaurant business? Yeah, actually it's crucial because once kasi development is really a connection. Lahat naman ng negosyo kailangan may connection, positive connection. Pag hindi maganda yung connection mo, meaning in terms of hindi positive connection, mahirap. Yun yung although ako I've been traveling from different companies. And yet I'm proud to say na lahat ng pinanggalingan ko, may mga connections ako doon sa mga may-ari, even doon sa mga presidents or managers na napagtrabahuhan ko. Tapos yan, naging kaibigan din over decades. Ang importante hindi mawawala yung good relationship. Yan yung pinaka-importante sa negosyo actually. So, sa tingin mo, Pete, yung good relationship nga natin, kung tawagin, how do you think it affects yung certain areas of the business or yung isang resto negosyo? And how do you think it affects yung overall brand performance? Well, if you have a good relationship, definitely that will give better sales, no? Usually kasi pag kahit hindi business development, no? Kahit hindi business development or kahit operations people or marketing people, kailangan nandun yung connection, no? Yung good connection. Pag hindi maganda yung good connection, hindi maganda sa brand. May dagdag ko lang, Chris, may dagdag ko lang, no. Gusto kong i-reinforce, no, kasi totoo 'yun no. And you have to remember sa mga nagsusulat sa mga notebooks nyo diyan, yung ang tanong siguro is how do you build yung positive connection? Well, ang niyan, ang pinaka-conduit niyan yung tinatawag na trust. 'Di ba, pinagkakatiwalaan ka, no? Dahil dalawa yung sabi nga ni Stephen Covey, dalawa yung pinagmumulan ng trust, 'di ba? Yung character mo at saka yung competence mo. So hindi siya hinugot sa hangin ni Vice President Peter Danila over the years. It's a journey na mahirap. Sabi nga niya, medyo humble lang to, pero naging challenging yan. I'm pretty sure na you have to build one relationship at a time. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng madaliin.
At saka hindi pa pwedeng masira yung iyong ano no credibility, 'di Yeah. ba? Hindi mo pwedeng i-compromise para sa shortcut. Marami tayong kilalang ganyan, no? Vice President, no, na ano na kompromiso. Kaya ano no, eventually yung mga pagso-shortcut, pagko-kompromiso, yun po yung ano no, magiging bunga no na hindi ka long term, hindi ka na pagkakatiwalaan ng tao. And dito sa industriya ng restaurant, particularly sa business development and franchising, sa totoo lang, madaling mag-franchise eh. 'Di ba? Technically, bro, 'di ba? Madaling mag-franchise pero kung susundan mo talaga yung tamang pamamaraan ng pagpa-franchise ay talagang ano no, dapat talagang pagtuunan ng pagod, hirap at saka yung sistema, yung meron ka talagang value, ika nga sabi nga ni Peter kanina, may value kang maidadagdag sa equation. Hindi yung nagbenta ka ng walang laman, no? Kumbaga sa ano, ampaw. 'Di ba? Kailangan meron talagang ano, may binenta kang may binibigay kang value. Kasi ang isa, sabi nga ng ating chairman, si Mr. John, no, gusto ko yung sinabi niya, is aside from the restaurant industry, is also into real estate. Kailangan parating win-win eh. Kasi pag mayroong natalong partido, di ba, wala na, hindi na uulit yun eh. Di Yeah. ba? So it's about longer term relationship. And kaya ako humahanga rito sa ating bisita at ating kaibigan sapagkat over the years, no, maririnig mo yung magandang reputasyon niya sa industriya. Walang shortcut, di ba? Dinaan talaga sa tiyaga. No, and sabi nga niya, yung nakuha niya yung tiwala ng mga may-ari ng negosyo. And ngayon, narito siya sa atin, no? And we're so blessed to have him in our company, di ba? Yes. Actually, coach, ang sasabihin ko pa nga lang kanina is I feel very lucky din dahil yung episode na to, not only we have si Boss Pete, si Sir Pete dito na very seasoned din. And of course, we also have si Coach Romel who is also seasoned in franchising and business development. So I actually have two perspectives in terms of dun sa mga questions that na binabato ko sa ating mga Mr. Universe tonight. May mga questions din dito kay si May, no? Sabi ni Oji, kasi she's now, si Oji Liwag is now sales and franchise executive for Pares Retiro, isa sa mga brands na ano yan, no? Heritage brands sa Pilipinas yan, lalo sa Metro Manila. Sabi niya, tinatanong niya rito, do you have to say yes to everyone who wants to franchise your business? How do you screen your franchisees before presenting your deck, or you present your deck and then make them sign the contract and do all the work? So ano ba yung tamang pamamaraan daw? Sa lahat daw ba, Boss Peter, na nag-a-apply sa panang franchise ay aaprubahan mo o meron bang proseso, sistema at mga standards? Actually, meron tayong sinusunod diyan na letters, 3 C, no? Yung 3 C na yon, it's about capability, syempre may passion to manage the business, compatibility kung align siya sa brand, Fit, yung fit. kung fit siya sa brand, and then usually kung meron siyang connection as well. Pero just to follow lang. So competence, no, yung Competence, capability, compatibility, napakahalaga, compatibility, no? yeah. Oo, lalo yung binanggit mo yung aspeto ng pagka nag-franchise ba kayang mag-manage ng brand kasi hindi naman po pag Hindi lahat ng restaurant may po pera kasi hindi ano yan. kaya Hindi yan mag-manage ng negosyo, no? hindi po pwedeng operate by remote or virtual, no? Yeah. Kailangan talagang tinututukan lalo kung meron kang full-size kitchen or full-size restaurant talaga, no? Hindi cart, hindi kiosk. And to answer the question, I totally agree, no? You have to you have to have standards, no? And parameters. At huwag mo i-compromise yung standards. Yeah. Oo, kasi sa dulo magsisisihan lang kayo niyan eh. Kaya diyan yung yung OG, yung win-win na tinatawag kanina, no? Yung pinapag-usapan natin na win-win situation. Kailangan both parties are diligent. Yan, emphasize natin yan. Pareho kayong diligently asking questions, and more importantly, diligently evaluating yung fit. Yung sinasabi ni Peter kanina na alignment, no? Yung alignment, no, ng brand, no, ng business model, Yeah. and then yung kultura, yung culture, no. May isa pang tanong si OG rito, yung sinasabi niya, no, how do you deal with franchisees who are always questioning the master franchisor's decisions? Like example, in terms of marketing and operations, parang kahit na I'm just reading verbatim, Chris, parang kahit na we educate them, they always doubt. How do we deal with it? Ayan.
Pwede kayo sumagot pareho. Oo. Oo nga eh. Actually, gusto ko nang simulan in terms of marketing. So, Mm. in terms of marketing, Miss OG, we always begin with the whys eh, di ba? Not in just marketing, but overall in anything that we launch or anything na we initiate, di ba? Meron tayong clear objectives kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. At ang objectives na yun, aligned yun lagi with your people plan, di ba? Merong impact on people, impact to the brand, and impact to the business. So kung clear nating naisiset kung ano muna yung magiging impact sa people, people meaning internal, customers, your franchisees, your store partners, your stakeholders, and your external customers. Pag meron tayong impact to people and this is very clear, 'di ba, and concise. Next, yung impact sa brand. Kung ano yung ginagawa mong i-initiate mo, ilo-launch mo, ano ba yung magiging impact nun sa brand? Ano yung magiging impact nun sa overall na market share mo? Ano yung impression? And lastly, yung impact to business, which is yung numbers, 'di ba? Yung sales natin, transactions, ganyan. Pag very clear yung objectives natin, most of the time, nasasagot natin agad kung ano yung mga tanong ng ating mga franchisees. Kasi clear yung naging wise natin before we jump into the house. Yeah, to answer also the question, syempre, we will also base on the signed franchise agreement, what would be the necessary standards on all the questions raised by Ms. Onji. So, pero at the end of the day, no, kahit na signed franchise agreement yan, kakausapin mo yung franchisee what would be the possible solutions, no? So mag-agree kayo kung ano yung pwede nating gawin, no? Kahit nasa FA siya, kung ano yung meaning adherable for both parties. Mag-uusap lang, actually it's about formal discussion or face-to-face discussion. Yeah. Yes. And actually sa akin, Miss OG, to add lang din and to build what Pete has said, ang pinaka, kung kunwari lahat clear ka, everything's written, clear ang objectives natin, ang pinakamadali kasi for, and this is based from experience, how to explain is, kung meron kang proof of concept. Like for example, kung meron tayong luxury of having it piloted in company-owned store first, or na-try natin siya na may historical data tayo. So laging ganun yung pwede natin gawin. Yung insights natin will be derived from based sa data plus yung feedback. Ang idadagdag ko naman po dyan, yung ibang aspeto naman, no, unang-una sa lahat yung mindset, no. Well, franchising is about after-sales service, no. It's about making sure that each franchisee is profitable. So kung may mga sinasabi ang franchisee, pakinggan natin. Kasi ano sila yung isa sa pinakamalaking stakeholder, no. Imaginein mo, no, yung isang customer sa tindahan, kung ang average check ng tindahan mo ay 500 pesos per transaction, yun yung ininvest nila. Ang franchisee, no, depende sa brand mo, they invest millions of pesos. So at the very least, we should listen to their feedback. No, let's have a positive attitude, no. Hindi, if they're questioning things, that's a positive sign because they care. No, ang ibig sabihin pag nagtatanong pa yan, may pakialam, merong kagustuhang mag-improve. Pag hindi na kumikibo yan at sinusuway ka na lang, no, pinagtataguan ka na ng mga bagay na hindi standard, yun ang nakakatakot. So for as long as the franchise is communicating, appreciate it. And importante yung timely response. Kasi sa inyo siya lumapit hindi sa iba. 'Di ba? Nakakatakot 'yun. No? Parang customer, 'di ba? Kung i-analogize natin, pupunta sa tindahan yung customer, sa social media nag-complain, 'di ba? Bakit nandun sa tindahan hindi natin nakausap? So importante 'yon, no? Unang-una yung mindset about questions and feedback. Parating positive, no? Any feedback is positive 'yan because there's an effort to communicate and an intention to improve. Number two, it will make us better as franchisors, no? Pagka nagkakaroon tayo ng mga questions about our standards because ang mananaig parate is yung binanggit ni Peter kanina, no? Yung customer experience centricity. Kung mas makakaigi sa customer, kung mas makakaigi sa profitability ng business without compromising yung quality, without compromising yung standards, bakit hindi? Di ba karamihan ng mga ideas sa mga malalaking franchises nanggagaling din sa mga franchisees. Kadalo pa yung mga maraming tindahan, di ba? Pakikinggan natin sila. So again, maraming pagkakataon na merong mga feedback, but ako I'm proud to say that I can proudly tell everyone na ako positive yung mindset ko parati sa feedback. Kaya nahuhuli ko yung maliliit na bagay na, nga, no? Pwede nga tayong mag-improve doon, ano?
Ay, oo nga, no? Oo nga, no? Kasi imagine mo, if you're telling your franchisees, no, listen to the customer's feedback. No, pag nagpi-feedback mo yung customer, ayusin natin. Eh, sa loob-loob niya. Eh, pag kami nagpi-feedback sa'yo, hindi ka naman nakikinig. Di ba? Ang feeling mo, nagre-reklamo kami. Then, you know, you should walk the talk and lead by example, no? Franchising is about leadership. Tama yung sinabi ni Chris, no? Don't practice on your franchisees. And more importantly, don't practice on the customers. Have that no responsibility and accountability to do pilot tests, no, to do extensive research and development. And ikaw muna bilang franchisor, di ba? Pakita mo muna para mas mataas yung credibility and yung trust. Sana nakatulong yun. Babatiin lang natin, ang dami mga kaibigan na narito. No, andito si Elsa Villones, no? Siya po, hindi po siya yung sa Frozen, no? Iba po ito. Si Elsa Villones, isa po ang pinakamayamang Elsa to, no? Villones, opo. Ah, sabi ni Oji, thank you for the answers po. I agree with the numbers game. We'll definitely ask our manager if we can implement several promos on our company's own stores so we can do the numbers game din. Totoo yun, no? Yung feedback should make us better. Information plus experience, Oji. Hindi lang pwedeng, na puro feedback. Kailangan din may numero. Sabi ni, tinatanong, mamaya sagutin natin ito. Sabi ni CJT Joy Charlie, is franchising more advantageous than having to come up with our own brand or of an individual or family-owned business? Mamaya sasagutin natin yan. Ito parang kilala natin, si Reynard Gallego. Parang kilala natin yan, Chris, no? Si RR yan. Si RR, oh. Iko, Pagulaya, narito rin si Joseph Aquatin, Jason Sarmiento, si Rain Cartoneros, no? Si Rain Cartoneros at ito sabi niya, Mr. Peter, do you remember Sir DG? Actually, si Boss DG is happens to be my great mentor before. That was 2005, no? Boss DG, good evening. Yan yung great mentor ko. Yeah. Batikan din yan. Patigan yan, idol yan, development, idol. Mm. Gracie Spiritu, no? Andito rin po. It's an honor, Mr. DG, na nandito ito po kayo nanonood, no? Mm. Abby, Rico Hermoso, magandang gabi po. Eileen Hildore, si Josephine Manarang, magandang gabi po. Si Aaron Danila, parang pamilya rin, brad. Lokalay ko yata yan, Sabi ni Sheila Galing, nagyayaya. Henry Sulueta, listen here. Yan ang gustong-gusto ko, yung mga nagyayaya. Maraming salamat po. Napakaganda po niyan ng ginagawa niyo. Nagyayaya po tayo sa ating Tuesday classroom. At syempre, ang ating idolo sa industriya, si Harold Mauricio Diang, si Alfred John, nakikinig din, si Buds Regino, si Bon Kiam, magandang gabi po. Ayan. Si Nida Borillo. Alam mo, ang dami rin comments na kung babasahin nyo, marami rin po tayong matututunan. So, pati po sa ating comment section, magbabasa po kayo. Lady Lynn Bernardo, magandang gabi sa iyo. Gilbert Chua, si Charisma, Joy Maningas, magandang gabi sa iyo. Si Lian Manangkil de Venosa, at si Genrev Bacasmo. Sabi ni Pat Mary's, hi, Pet. Pet yung spelling, Pet yung basa. Ayan, Badet Del Rio, Nestor Cadiz, ayan, nasa accounting department naman yan. Si Tin Agbada, nandirito rin, at si Babes Clarion. So Chris, sa pagpapatuloy ng ating mahiwagang mga katanungan, mga pang grand finals na katanungan, ayan. Ayun. Actually, parang feeling ko mas pang grand finals yung mga katanungan ng comment section natin eh. Ako din, na-excite akong masagot mamaya. Ito nga, may quotable quote pa, sabi ni Sir DG, true success in franchising is not measured by the size of one's wallet or the volume of one's demands, but by the willingness to humbly learn and diligently follow the proven path laid out by the franchisor. Only by embracing the wisdom and guidance of the brand can one truly unlock the door to lasting profitability and success. Mr. DG Suyat. Ayan. Lalim ng mga words of wisdom. Talagang wise man talaga to si Sir DG. It's an honor to have you. Sana madalas ka rito siya at maging guest ka rin namin. Oo, di ba? Yes. Nancy Reyes, nandito rin. At mula sa New Zealand, si John Eldrick Nang na naging guest na rin natin dito yan. Kia ora, ang batian sa New Zealand. Ayan. Sige po, patuloy po natin, Miss Chris. Ayan. Nakakatuwa ka talaga, Coach and Pete. Kasi sinasabi ko nga to nakakamiss pag hindi ako nakaka-attend nung Tuesday habit natin. Kasi ang dami mong natututunan. 'Di ba? Kahit
whole day, kunwari galing ka sa trabaho na nasa restaurant industry ka, pero meron ka pa rin natututunan from our classmates, from our discussions, pag uma-attend ka. Kaya nakaka-miss din talaga dahil 3 linggo ako hindi naka-attend. Going back, naging sentimental, no? Pete, ano ba yung mga common mistakes or pitfalls kung tatawagin that you witness in your career in terms of franchising and business development? And paano kaya nating mabibigay na advice sa ating mga classmates na gustong magnegosyo in the future or ngayong nagsisimula ng kanilang negosyo? Paano nila i-avoid itong mga mistakes na to? Mistakes for development, actually, number one for development is more on the location. No? Actually, location, we will invest about, depends on the brand, no, in terms of budget. Pag nagkamali ka ng location, it's a forever. yung investment mo na 14 to 15 million to 20 million, it can easily gone by 2 months, 3 months. So, number one, you have to choose the location wisely, no? By considering it, you have to evaluate what's the trade area, what would be the development in the next 3 to 5 years. And on the franchising side, it's more on if the franchisee really wants to operate a brand, dapat meron siyang passion to succeed, meaning yung day-to-day operations dapat alam niya. Kasi pag hindi ka nakakuha ng franchisee na ganun, mahirap patakbuhin yung negosyo. No? Hindi lang din pera eh. It's about yung passion to succeed, passion to operate on a daily basis. Kasi pag sarado ang tindahan, no, dapat yung support group mo tumatakbo rin eh. You need to prepare the food, you need to prepare all the necessary stocks, di ba? You need to get the right attitude and right investment or right location for development and franchising side. Although ako, I've opened a lot of stores, no, with the help of other support group. No? Minsan nagkakamali ako sa tao, meaning yung in terms of the possible negotiation, meaning pag hindi matino kausap yung lessor or yung franchisee, doon magkakaroon ng challenge. No? Kailangan right mindset. Ang Sabi ganda nga ng natin, Chris, 'di ba, yung ano, 'di ba? Nagsusulat ako dito sa notebook ko sinulat ko yan. Alignment is a prerequisite. Dapat yung diligence mo na alamin mo yung alignment bago kayo magpirmahan. Align ba yung values and then align ba yung expectation nyo in terms of what value you contribute to each other. 'Di ba? Yung tipong alam ba nung nagpa-franchise na kaya siya nag-franchise kasi 'di ba? Ito yung values na gusto niyang ine-expect, ito yung mga values na gusto niya makuha. And ikaw din as a franchisor, alam mo rin no na hindi ka magpa-franchise ng isang brand na hindi pa handa. Di ba, Pete, madali kasi yung nakakasilaw din kasi yung franchise fee, di ba? Yung expansion, sabi nga nila, yung irresponsible franchising is expansion using other people's money. Di ba? Hindi dapat ganun yung mangyari. Dapat win-win, no? Dapat alam natin na responsable tayo, accountable tayo na magpa-franchise tayo, dapat meron tayong proof of concept. Sabi nga ni Chris kanina na may tindahan tayong profitable, hindi tayo nagbebenta ng hangin o ng konsepto. Diba? And that should be on the part of a potential franchisee. Yun din, yung diligence to find out, no? Alamin nyo. Kasi po, hindi naman pwedeng ilihim yung mga numbers, no? Obligasyon ng franchisor na i-disclose yan, lalo pat pumirma na kayo ng NDA at nag-ano na kayo ng application, no? Nag-fill up na kayo ng proper application. So again, no, alignment is a prerequisite. Parang sa pag-aasawa rin yan, Pete, diba? Dahil kontrata rin yan eh. Dapat bago kayo pumirma, saka alamin nyo muna, kilalanin nyo yung isa't isa. At yung expectations, huwag tayong, hindi madali lang po yan, no? Kailangan sabihin natin yung realidad. This is what we need for you to operate a successful restaurant na katulad ng restaurant namin. And and then let the franchisee decide kung kaya niyang gawin o hindi. And tayo, you should be diligent to evaluate kung fit talaga, no? Kung meron talaga silang, sabi nga ni Peter kanina, capability, compatibility, and then yung connection, no? Yung connection, importante yun. Yung ako, nung araw, Pete, nung sa Buffalo's, nung early days,
pinapanood ko lang, dadaling ko sa tindahan, pakakainin ko ng pagkain. Tapos kung tinitingnan ko kung anong reaction habang kumakain ng pagkain. Kasi kung mahal mo yung brand, talagang nasarapan ka, ano yun eh. Balik Malaking bagay yun kasi na. for protectionan mo yung standards pag ayaw mo magbago yung lasa ng mga pagkain, di ba? So, again, no, hindi lang po pera yung basihan. Maraming pera, pwede ng franchisee. Importante po yung merong fit, no? Sinasabi nga ni Chris at ni Peter. Napakahalaga pong isulat natin yung sa ating mga mahiwagang notebook. Si Architect Michael De Guzman, nandito, kilala mo rin yan, Peter, no? Sabi ang dami sinishare ni Sir DG, maraming salamat po. Success in franchising is not just about selling a product or service, it's about selling a vision, building trust, and fostering a true partnership where both parties thrive together. Sabi ni Sir DG Suyat. Ayan. Sabi niya rito, si Harold naman, sabi ni Harold, if we treat our franchisees as partners or family, they'll become our greatest promoter. Without hesitation, they'll expand because of the relationship we build. Hence, we should also consider or involve our franchisees in all our strategies, promotions, and expansion efforts. Si JR Celeste at si Leo So ay nandito na po. Si Amy Orense ay nagyayaya at nagbibigay ng feedback. Good to know you're here listening to. Ayan. Yung mga paborito kong classmates, yung mga active. No? Sabi ni Sir DG ulit, successful franchisors understand that responsive business consultants make franchisees feel valued, respected, and important. By providing attentive support and fostering a culture of collaboration, franchisors cultivate strong relationships that drive mutual success. Yan, win-win situation. Sir DG, salamat sa mga contribution. No? Para siyang napaka-aktibo sa recitation na classmate. Pero ito, in this case, si Sir DG, ano na to professor na to, hindi na to classmate lang eh. At ang aking kapatid ay nanonood bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Panji, magandang gabi rin sa iyo. Ayan. Sige, tuloy natin ang ating balitaktakan. Yes, actually coach, May gusto ko kabuluhan. gusto ko actually balikan yung tanong sa atin kanina sa ating comment section dahil maganda yung tanong natin dun sa comment section na ano yung advantages of franchising versus creating your own brand? Ako muna, Peter. Parang mas nakatatanda ako sa iyo eh. Hey, Coach. Then, nakaka-relate lang ako kasi as you know, di ba, pareho kong na-try yun no, na anggulo, di ba? So, depende po. Ang sagot ko po ron, depende sa inyong kakayahan. Kasi hindi po lahat kayang gumawa ng sariling brand at maging franchisor. Pwede naman po mag-create ka lang ng sarili mong brand. Sabi nga natin, di ba, signature dish, yung mga recipe, signature dish na mahirap kopyahin, mahirap gayahin, signature experience, di ba, malinaw sa atin yung vision natin of what the customers experience, what will differentiate it from other restaurants. And then lastly, yung profitable, sustainable, and scalable business model. Ngayon, kung meron ka nun, ay hindi mo na kailangan mag-franchise. Kung feeling mo yung concept mo, meron ng ganun. Ano? You just hire professionals to expand your business. And more importantly, kung marami kang kapital, hindi mo kailangan magpa-franchise, di ba? Kasi may mga ganyan, di ba? Company-owned lahat. So, yun namang mga tao na walang gaanong karanasan, gusto nang naniniwala dun sa brand na pina-franchise nila, sila mismo, fan ng brand na yon, then pwede nyo rin pong i-consider yung franchising. Of course, ang reality niya, may babayaran kang royalty, may babayaran kang franchise fee, no? Meron lang terms, yung franchise agreement, di ba? But there are advantages and disadvantages. What can you add to that, Pete? Yeah, Coach, depende nga sa nag-a-apply, no? Depende doon sa profile ng possible franchisee, no? Ako, meron akong mga existing franchisee nag-create ng brand, no? Before, and then hindi rin nag-succeed. Though may mga brand kasi na depends on their setup, no? Na usually kasi ang franchising is more about yun nga, customer-centric, people-oriented. Sometimes may mga franchisee nag-i-invest not for the brand but for the people handling the brand. So may majority kasi mga franchisee they felt that their money will be saved to that particular person. So may mga ganong consideration. We have to consider that. Siyempre, kung masarap yung pagkain, maganda yung service. So it's overall experience, overall setup. Ako simpleng rin, paalala rin sa mga nagbabalak mag-franchise, kailangan mahirap kopyahin, yung hindi madaling kopyahin.
'Di ba? Kasi yun yung pinakakalaban din ng mga brands, no? Yung if it's easily copied, no, and walang signature items, walang recipes na proprietary, ano yun, madaling ano prone siya to Pete, no? Prone siya to copying. Kailangan Copy, tingnan mo yeah. talaga, suriin mong maigi na. Ano ba yung binibili mo? Ano ba yung pina-franchise mo, no? Kasi Yeah. when you say pag wala namang brand equity, bakit mo ipa-franchise? Ano ba yung translation, yung metric ng brand equity is the actual revenues. So you ask for what is your usual question sa mga franchises, di ba? Which is I think very intelligent and insightful question, yung ano ba yung pinakamataas na benta? Ano yung pinakamababang benta na tindahan, di ba? May mga tindahan na bang nagsara, di ba? Dapat tinatanong mo 'yun Yeah. bago ka you have to be yung diligence yan, dapat mutually present, hindi lang sa franchisor side, no? And ultimately it's a decision that you made. Hindi mo pwedeng sisihin yung franchisor, hindi mo rin pwedeng sisihin yung franchisee, di ba? Kung nakakuha ka ng franchisee na hindi aligned, ikaw naman ang nag-screen diyan. So take responsibility. Yun naman siguro yung simpleng guidance maski sa buhay. Take full responsibility for your decisions and actions. Di ba sabi nga natin, Chris, di ba? Think, decide, and take full accountability. Yes. May mga tanungan ka ba, Chris? Kasi meron dito tayong mga, mga comment section questions. Madami-dami nga yung comment section natin. Actually, Coach, ang next question ko is wrap up eh. Kaya gusto ko munang suyurin yung ating comment section. Sabi ni Miss Amy Rense, sabi niya, Architect Michael De Guzman, good evening, hello to Joey Garcia. Ay, siyempre pa, ating kaibigan si Mr. Joey Garcia at si Angela Martinez and Contis team. Ayan, Team Contis. Si Eric Navarez, nandito rin. Gusto rin matuto. Si Ian Repane, nandito rin. Parang nire-remind ka, Chris, ng niya, sponsorship. Andito si Ian Repane. Ayan. Ayan. Eto, galing naman sa ibang sector sa Boitis, no? Ang aking pinsan, si Ana Christie ng Patino Tipase. Ayan. Sabi ni Miss Amy, iba pa rin talaga ang franchising, built na yung brand, kilala na, absolutely agree with DNA. Tama yan, yung DNA. Alamin mo yung DNA, no? Sabi ni Kelly Martinez, no, nanonood siya. Sabi niya dyan. Ayan. Eto, kayo mo, pang grand finals tong katanungan na to. Ready na ba kayo? Describe a time. Alam mo yung tanong, medyo pang grand finals bagang simula. Describe a time when a business development initiative you led did not go as planned. Ayan. Yung What Mr. went Chu. wrong? How it went wrong? And how did you handle the situation? Meron pa. What did you learn from the experience? Ayan. Mr. San Jose del Monte, Bulacan, Mr. Peter Danila. What is your response to that pang grand finals na question? Well, based on that question, that's part of the learning experience. And you have to learn from it kung hindi the way you didn't go as planned, no? And you will learn on the process as you go along. That's a simple answer. Kung hindi Totoo talaga yun. It's either you choose to to dwell on it or to learn from it, 'di ba? learn Ganun from lang it. Hindi pa pwede move forward ka lang, kapatid Mm. 'Di ba? Move forward lang. Ako ang sagot ko doon, hindi lahat talaga but hindi lahat ng ideas mo or yung mga location or hindi Yeah. naman 100% hit rate yan. Maski sino namang magaling na tao, may mga changes, sometimes external factors. Pero ang importante, sabi nga ni Peter, I totally agree, is how timely and urgently and effectively you move forward from that situation. Yes. Alam mo kung kailan mag-pivot, 'di ba? Kung kailan mag-iiba ka na ng direksyon, kailangan mabilis ka ring mag-react at kailangan i-justify mo. Yeah. 'Di ba? Lalo kung hindi lang Either, ikaw ang shareholder, bro, 'di ba? Kung course, hindi lang either you will ikaw ang relocate the store or you will do the rental renegotiation or you push all the team like marketing operations to increase sales. Tama. And then after all the efforts, and then you have to decide whether we will push through on the operations or not. That's it. And then you do the closure analysis. May kasabihan din, bro. Ito, I don't know if you will, but I've shared this with you, 'di ba? You cannot correct a business development mistake through operations and marketing. Yeah. No, unfair 'yon, no? Pag business development mistake, dapat i-correct din ang business development. Tama yung sinabi ni Peter. Relocation, asset purchase, maraming creative solutions. Ang importante, malinis yung intention mo. Bawal sa franchisor yung yung bahala ka na, franchise mo yan, bawal 'yun.
Bawal yun, irresponsible yun, no? Dapat meron tayong pagmamalasakit sa ating mga franchisees. And again, no, ito paalala po sa lahat, kung hindi po positive ang mindset nyo tungkol sa franchisees, huwag kayong magpapa-franchise. Kasi pag nagpa-franchise po tayo, magtatanong yan, no, and magbibigay ng feedback yan, no, magbibigay ng suggestion yan. Kasi nga po, intindihin natin, no, malaki rin yung inilabas nilang puhunan. Hindi, pinaghirapan din po nila yon, no? So, Yes, that's why it's napaka-active ng classroom ngayon, Chris, ha? Oo nga na coach, nakakatuwa eh. And I think that's why important din yung sinabi ni Pete kanina, yung timely response natin, 'di ba? Kasi katulad ng sinabi ni Pete, minsan yung 20 million, kaya yan maubos in 2 months, 'di ba? Na yung investment nila or yung ano hard-earned money ng mga franchises natin to. Kaya they have the right din na magtanong kung ano yung mga plano natin. And of course, kung meron tayong mistakes done in business development, yung timely response natin and support and assistance sa ating mga franchisees. Siguro, ano, no, sulitin natin yung panonood nila. Merong katanungan si OG, do you have a template that you follow for doing site and trade activity analysis? Can you share what works for you? Peter, ikaw muna bago ko sumagot. Yeah, meron tayo niyan. I've been doing that for almost 18 years, no? So may mga parameters akong tinusunod. I-check mo lang yun isa-isa. It's a checklist, no? Yeah, I've been doing that for almost 18 years of my experience as a development. So, well, in terms of finding a location now, mas maayos, unlike before. Kasi ako nag-start ako nung development 2000. I'm doing the City Atlas pa dati. Manual pa 'yun, tapos sinisirox lang namin. Ngayon you can do the Google. Google lang, okay na eh. Makikita mo na agad sa street, di ba? Like before na isisirox mo, pupunta mo isa-isa, magma-manual counting ka for the residents, for the population count. So ngayon very easy. No? So ano yun, lahat i-check mo lang yon. May Excel sheet ako noon. How many Jollibees or how many food brands or operators or how many malls in terms of GLA, meaning gross leasable areas. Bangko, di ba? Bangko, yeah. Mga car dealerships. Car dealerships, no? Shoes, no? Yung mga tutunan ko to kay coach when I was with Lawag, no? Yung bumibili ng mga sapatos. If it's high selling shoes, that's a good market indicator. Oo, yung mga ibang nagtatagumpay. Tingnan mo yung mga nagtatagumpay at yung mga hindi nagtatagumpay sa market na yon. Aralin mo and understand bakit hindi sila nagtagumpay. Because that will already sabi nga natin the best way is to learn from other people's experiences kaysa mag-trial and error tayo, 'di ba? Maganda yung kwentuhang sapatos namin ni Peter kasi common passion namin 'yan, 'di ba? Pag nagtatagumpay doon yung mga high-end na mga brands, then merong spending power yung tao. 'Di ba? Kasi hindi naman magtatagal ng isang brand sa isang mall or sa isang location, sa isang city kung wala silang customer base, 'di ba? So kung alam mo yung brand mo, kilala mo yung brand mo, alam mo yung mga benchmark brands mo o yung mga compatible brands sa 'di ba? Yung pag nagtagumpay sila, magtatagumpay ka rin. Yeah. 'Di ba? So hindi pa pwedeng puro iaasa mo lang sa marketing and operations, no. Dapat yung vision mo is grounded on the facts, no? And ito, maraming rito, no? Maraming debate. Pero ako, be realistic with your projections. I-break down mo yung, speaking of templates, OG, break down mo yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Lagyan mo ng lunch, lagyan mo ng transaction count, lagyan mo ng per transaction average, recognize the difference, na ibang ginagastos ng tao pag tanghalian ng Lunes, ibang ginagastos ng tao pag Martes ng gabi. No, i-plot mo yung PTA and then be honest with yourself. Saan magagaling yung pinoplot mo na transactions count sa bawat araw, no? A lot of people are so fixated on the weekends not realizing na 5 yung weekdays. No, 2 lang yung weekends, no? And yung capacity ng tindahan mo, hindi mo pwedeng saluhin mo lahat ng dami ng tao sa weekend. Pagdating ng Monday to Thursday, wala kang tao. So saan manggagaling ang Tuesday lunch mo? Saan manggagaling ang Thursday dinner mo? No, tatanungin mo sa sarili mo 'yun, no? And be realistic about it. Number 2, yung pinaka-importante, yung understanding your break-even. No, yung break-even sales analysis, kailangan maggawa ka talaga ng break-even and you consider all the costs, no? May kakaibahan ng cost structure, operating expenses ng Metro Manila at saka provincial. 'Di ba? Yung freight cost, 'di ba? Yung labor cost, no? But you have to plot it realistically. Huwag ka magpa-plot ng number
sa iyong PNL nang hindi mo talaga kayang ipanindigan. 'Di ba? Kasi ang ultimately, no, accountability yan, Pete, na hindi naman ikaw maglalabas ng pera. So, dapat may malasakit tayo na line per line, through mo talaga yung PNL mo. Ito, paborito ko, yung binabahaba. No? Binabahaba. No? Gaano ka kapal ba yung traffic? 'Di ba? Parang ganito, 'di ba, Pete? 'Di ba yung, kung gusto mo ng high traffic area, bakit ko konti lang ang restaurant sa EDSA? Yeah. 'Di ba? Oh, 'di ba? Talinhaga 'yan, Chris. Kung talagang gusto mo ng high traffic area, bakit kukunti lang ang restaurants along EDSA, 'di ba? So, marami No, pa, no? stop But it. again, no, more episodes to come. I think we need to give our guests an opportunity to give his parting shot, no, yung kanyang words of wisdom, no? Tama ba, Chris? Yes, ang huling question ko actually is advice. Anong advice ang mabibigay mo sa ating mga classmates and especially ang ating mga resto negosyante? And of course, kung ano ang iyong parting words, oh, 'di ba? Ah, advice sa mga kanegosyo, no? Just always passion to win, meaning attention to love to detail when it comes in offering a business. Natutunan ko to sa one of the conversation with coach and one of the franchisee ng Buffalo's, no. Always love attention to detail, and then kasi sa franchising every peso counts, eh. It's a, as mentioned, it's a hard earned money, no. And then uh just always do a great relationship for all the franchisors and the customers, specifically to the partners, meaning the one who operates the store, because they are the show, meaning they are the front runner or the protector of the investment. Once they are happy sa tindahan, it will duplicate. Kasi ako, I came from service crew as well, no? Parang if they feel love, they will duplicate that, no? Saka bigyan mo sila ng opportunity to, meaning to shine, to meron silang stepping stone na hindi lang ngayon yung nakikita nila as a partner, as an employee. Yeah. Talagang ang lalim ng dalang kaalaman sa murang edad, no? Sa murang edad ay napakarami na pong nalalaman Alala. ni Pedro. No? Yan pong kaibigan kong si Pedro. Ay madalas yung marinig sa kwentuhan yan, mga kwento ni Pedro at ni Juan, no? So Yuan. nandito na po si Pedro ngayon. Then, Sabi nga ng tatay niya, Pedro! Pedro. Just to add, don't burn bridges, no? For every, Yes. most of the time, don't burn bridges. Always connect to the previous company that you work with. Yan. Huwag kang ika nga sa salitang Tagalog, huwag magiging matigas yung leeg mo. O matuto kang limwingon sa iyong pinanggalingan, Brad, di ba? Alam mo, napakasaya ko sapagkat matagal na nating nananais na magkaroon ng guest na katulad ni Peter, no? From humble beginnings, no, work to all the way up, napakarami pong inspirasyon ang ipinamahagi ni Peter, very soft-spoken, pero ang dami na pong resulta, no? And let his results speak, 'di ba? Sabi nga. At si DG humihirit. Alam mo, DG, mas maganda, Sir DG, mag-guess ka na lang. 'Di ba? Ayan, mag-guess ka na lang, 'di ba? Balikan natin to, Pete, kasi magma-maternity leave na po ang ating partner dito, si Chris, anytime soon. Chris. Siguro in 2 weeks time. So si Peter, gagawin nating co-host dito yan. No, magyaya tayo ng mga bisita, bro, di ba? Sige, coach, sige. Si Amy, sabi niya, thanks for inviting Si Amy, yayain natin. Oo, yayain natin yung mga mas bata pa sa atin, mga bata pa Yan, sa oo. atin. Kaya si Sir Joey. Ayan, sige, sige. Magandang gabi po sa ating lahat. Miss Chris, bumati ka na at magpaalam bago ko isiwalat yung ating resto quote for the week. Isang napaka masarap at malinamnam na diskusyon ngayong gabi. Pero grabe, sobrang active ng ating comment box ngayon and nakakamiss ang ating mga classmates. So maraming salamat and i-spread natin yung word, i-share natin sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, yung coach and share kasi nga ito talaga yung library nyo. If you're planning to have your own business or if you're going through that notion of
starting your own business, 'di ba? Ito talaga yung library eh. So, wag nating kalimutan mag-coach and share. At sa pagpapatigil ng ano, no, sa pagpapatigil ng ating Tuesday habit, every ano, nakakalungkot pag 9:30 na kasi mamimiss natin yung mga classmates natin. But again, it signals that we have all completed, tayo po lahat, we have all completed and accomplished another episode of coaching and sharing. Para po sa ating resto quote for the week, building relationships is not about transactions, it's about connections. Napakalaga pong tandaan natin yun. Nasa sense po ng kausap natin kung transactional yung ating balak, no? Ayan po yung mula kay Michelle Lederman. I totally subscribe to this, no? Yung building relationships instead of just transacting. So again, magandang gabi po. Maraming salamat sa ating bisita. Maraming salamat sa ating mga co-host. Mga pagod pa po yan. Yung isa galing ng Cotabato, yung isa galing ng Mall of Asia. No? Ngunit sumagsak sa traffic. At I appreciate it, mga kasama. At magkita-kita po tayo muli sa pagpapatuloy ng ating pagko-coach and share. Goodbye and God bless. Maraming salamat po. Thank you.